Good evening, Bro Jando. Sa inyong lahat po, God bless po. Sayang, wala si Bro Windel, no? Isa rin sana ito tanong niya yung... Kawawa ko nito, wala si Windel. Okay lang, Bro Jando. Okay lang, kaya-kaya mo. Lalangin kita. Ano lang sa... I feel so sad na nakakarinig o news tayo na may isang pari na yung kung totoo man ay talagang lumipat doon sa iglesia ni Cristo. May isa lang sana po akong tanong na may iba bang mga kasama nating kaparian na hindi talaga kulang din sa pag-aral ng apologetics, wala silang time sa pag-aral ng apologetics kaya minsan hindi na kayang sumagot sa mga ano kayang mo sa yun, Brad Jando? Okay, etong sagot ko yung apologetics based sa sinabi ni Father Darwin, hindi talaga yan tinuturo sa seminaryo, yung apologetics. Pati yung exorcism, hindi pa siya itinuro sa seminaryo, kaya marami pong walang nakakaalam. Wala yan yung apologetics, wala yan sa seminaryo. Ngayon, yung tungkol naman doon sa nababalitang pare na lilipat sa INC, hindi po siya kawalan. Hindi siya kawalan. Bakit po hindi siya kawalan? Ito. Wag kayong malungkot dun sa paglipat niya. Ito, may dahilan po bakit siya nagkalakas loob na lumipat. Ito po, ayan ha. Ito, mayroong pinadalang liham yung Office of the Archbishop sa Cagayan de Oro City, no? Archbishop House, PO Box 130, Cagayan de Oro City. Misamis Oriental, Philippines. Yan. To clergy, religious, and lay faithful, June 22, 2022. Tungkol ito sa status ni Father Melvin Clapano. No? Regrettably, I have learned that Father Melvin Clapano is being invited to celebrate Mass in the homes and officiate house and office blessings within the Archdiocese of Cagayan de Oro. Please refrain from inviting him and inform your parishioners and disseminate this information that he is prohibited and impeded by law to exercise his priestly ministry since he incurred a late sententiae suspension by attempting to contract a civil marriage. His predicament falls under the provisions of Canon 1394, Paragraph 1, which noted that a cleric who attempts marriage incurs automatic suspension, and Canon 194, Paragraph 1, Number 3, which states that a cleric who attempts marriage ipso facto loses any ecclesiastical office he may have. So, hindi po kawalan po yung mga nagsilipat. Actually, hindi po kawalan yan. Katunayan, ang tawag sa kanila ayon sa Biblia, Antikristo. Yes, alam ko yung mga verse kung saan tugma doon si Father sa ginawa niya. Saka bro Jando, one time din nag-attend ako ng mass. Kahit nga dito sa amin, dito sa Magiti na katong mas may isang monsignor pa naman, kaya gusto ko nga sanang tapos first before siya maghumili, nagtanong kasi siya kung sino ba talaga nagtatag sa Iglesia Katolika. Siyempre ako mismo nag-aaral ako ng apologetics. Halos everyday ako nanood ng debate from yung mga magagaling na apologetics like ni Alvin Yutamundong, ni Brother Windel, nila ni Socrates, kaya alam ko, sabi pa naman niya si Constantine daw ang nagtatag, kaya minsan Sino si? Constantine daw. Ay, naloko yun. Medyo nagsad ako, sabi ko, bakit kaya? Ay, siyempre yung lahat nagsamba doon na kulang sa kaalaman, yung samba doon sa church na kulang sa kaalaman, kulang, hindi napag-aral ng apologetics. Siyempre naniwala sila doon kay pare, monsignor pa naman, kaya minsan, ang susad talaga, sabi ko, bakit kaya? May mga iba pa talaga natin na hindi talaga nag-aral pala ng apologetics ito kaya sa kakabisihan siguro nila busy sa parokya kaya hindi na sila nakapag-aral kaya pag minsan hindi na masagot-sagot kung may tatanong minsan susad talaga na kung sumagot sana Bro Jando? Yes, Brother Angel.
Brad, ano po, nung narinig niyo ba, sinabi niya ba founder? Baka naman pinapaliwanag lang niya na na-convert Yes, yung Constantine. Founder po ba talaga? Yes po, Brother Angel. Angel, founder po ang sinabi niya. Who is Talaga? sinukat ng Iglesia Katolika. Kaya ako mismo sa likod ako sumagot. Pero hindi ka narinig nga. Si Jesus Christ, no. Sabi niya, no. It's the Emperor Constantine now. 307 AD. Sabi ko, kaya minsan doon ako nasada ko kasi tagal-tagal din ako nag-study ng apologetics and halos everyday ako nanood ng debate ng mga talagang mga apologetics, mga gaya ng Alvin, talaga chief apologetics, magaling talaga yun. Dito, din. Sana makausap ko siya. Kaya, parang, bakit kaya, siyempre ang lahat ng samba doon, akala naman nila, na totoo yung sinabi niya, Monsignor pa naman, totoo yung sinabi niya. Siyempre, naghumili siya, ganun. Siyempre talagang, ang foot up nun sa mind sa nagsamba, na talagang, si Constantine talaga nagtatag sa reliyon natin. Dahil mismo Monsignor pa. Ay, naku. Diyan, delikado kapag hindi nag-aaral. Yes, kulang pa po sila ng kaalaman. Brad Jando, wag po tayong mag-alala sa lahat ng mga kaparian natin na mga medyo, alam mo na, nagkukulang sa kaalaman kaya madali silang maakay. Noong pa man po, Old Testament pa lang, hanggang New Testament nga, kung naalala niyo si Judas, nakikita ng nakasama, kumain si Jesus, ang ating Panginoong Yesus, talaga nagmilagro. But ganun pa rin. Sa Old Testament po, isa lang ang pababasa ko sa inyo. Noong pa man may ganun na. Malakias nga po, MBB Brother Jando, Malakias chapter 7 to 9 po. Ano yan? Malakias chapter 2 verse 7 to 9. Malakias chapter 2 verse 7 to 9. Okay, sabi dito sa 2:7 to 9, ito po mababasa natin. Ayan. Tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid at marami ang nabulid sa kasamaan dahil sa inyong katuruan. Sinira ninyo ang aking kasunduan kay Levi, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kaya hahayaan kong kamuhian at hamakin kayo ng mga tao sapagkat hindi niyo sinusunod ang aking kalooban at hindi pantay-pantay ang inyong pagkikitungo sa mga tao kapag sila'y tinuturuan ninyo. Yes. So, yan po napakalinaw, letra for letra. From Old Testament po, may mga pari ng ganyan. No? Pati sa natin, kung maalala nyo sa New Testament, ang ating Panginoong Hesus si Judas. Ito namang late, naalala nyo si Martin Luther din, talaga kumalaban pa. Dating Catholic priest si Martin Luther. Hanggang ngayon din po, may mga pari naman ng pari na talagang hindi, katulad na sabi nyo nga, nagtuturo ng Constantine, yung iba naman nagpapaalbularyo pa. Yung iba naman, sabi ko nga, ako po, misunarni ko sa ate ko na sinabi talaga dahil sinabihan ko siya, dahil may konting kaalaman po ako, sinabihan ko yung kapatid ko, sinabihan ko yung anak niya na hindi kasal, na wag siyang pakisabi sa pamangkin ko, sabi ko, ayun sa ate ko, pakisabi sa pamangkin ko na wag siyang magsubo ng ostya kasi nga hindi sila kasal. Tapos ang ginawa po nitong kapatid ko, biruin mo pari din po ito, mas matindi to. Yung mga aral medyo okay lang yun, hindi pa masyadong big deal po yan, no? Pero itong huli lang po hanggang panahon natin ngayon, pari na yung nagsabi. Ang ginawa nitong kapatid ko pong ito, bago niya sabihan niyo kasi wala siyang idea, no? Pero madalas siyang nakikinig sa Radio Veritas, very active siya sa katikista na siya. Ito pong kapatid ko, katikista na. So, ngayon, babae po itong kapatid ko. Sabi ko, sabihin mo sa anak mo na wag siyang sabihin mo kay muna na wag muna siya magsubo. Pero tapos ang ginawa po nitong kapatid ko, dahil siyempre concerned siya, tinanong po mismo niya yung paring mga friends niya. Marami po kasing friends at may pinag-aral pa siyang pare. Alam niyo po ba, sabi rin ng pare,
sabi niya tinanong niya, Father, pwede ba magsubo hindi ko nang babangit pangalan ng pamangkin ko, no? Mababait naman sila. Pero nung tinanong ng pari po, hindi naman ng kapatid ko, ano dito, yung pari nagsabi, alam mo po sabi ko ng pari, kahit hindi kasal yan sa pari, pwede yung magsubo as long as walang iskandalo. See? Pakinggan po natin ito. Pari po nagsabi, pwede yung magsubo as long as walang iskandalo. Walang nakakaalam na hindi daw siya kasal sa pare. Sabi ko sa ate ko, ate, hindi nga hindi nga alam ng mga tao, pero ang Diyos nakakaalam, nakikita niya lahat yan. At sinabi ko rin sa kanya yung sa Biblia, sa Bible verse, sa katikisim natin, sa relates. Pinaliwanag ko. So actually, po kapatid ko yun, sumunod sa akin. Talagang sinabihan niya na wag na. But yung pare yun, nagtuturong ganun. Pwede magsubo kahit hindi kayo kasal sa pare. Ganito, ganun. So, in other words, ano na po yan? Marami na po yung nangyari noon pa. But sabi nga, we cannot leave Jesus. We cannot leave o hindi natin pwedeng layasan ng Roman Catholic Church na tayo ni Jesus because of Judas, sabi nga ng mga theologian. Tama po ba yun? So we cannot just leave Jesus because of Judas. So right now, we cannot leave Jesus in the Roman Catholic Church because of that priest. Okay, malinaw po yan. No? Sa lahat naman nakikinig ngayon, napakalinaw yan. You cannot leave o hindi mo lalayasan na Roman Catholic Church founded by Jesus Christ because of that priest na lack of knowledge at wala siguro ang iniisip ko nga wala sa ulo niya yung mga pinag-aralan niya. Isa siya sa pangapasaway ng mga pare gaya ng Old Testament. So let's just focus on God, focus on Jesus Christ na tinayo niya yung Roman Catholic Church, and then that's it. Hindi niyo na kailangan nakakalungkot. Yes, we can feel that, but don't leave Jesus because of those kind of priests. Yun lang po. Maraming salamat. Yun. Hindi po lahat yung kung totoo yung sinasabi. Pero kasi mga nagsilabasa kasing video, niloloko yung yung mga tao. Halimbawa, ganito, sample ko lang ito, sample ko lang ito. Nakatalakayan ko na yung Bro Jando, yung nagpo-post dyan nakatalakayan ko. Comment. Yan. Question. Ano yan? Hindi pala narinig. Nakatalakayan ko na rin yung nagpo-post dyan sa section comment. Di naman yung ubra, di nga kaya makasagot-sagot. Saka, isa pa, Bro Jando, may kunting rin sana ako concern sa iba nating mga CFDs. Yung, lalo na kung pag may makipag-argument siya, tapos pag gumamit na sila dun kay Reverend Richard, kay Edward Taylor na referensya, dapat be aware sila dun sa pag-deliver ng may mga ibang CFDs natin na pag ginamitan na dun, hindi nila kaya na idipinsahan yung kay Edward Taylor na kay Reverend Edward Taylor na referensya. Sana yung sa invented the name, minsan may ibang mga CFDs natin na mahirapan silang idipinsa kaya mahirapan silang paano i-proceed talaga o paano i-explain talaga yung Kaya dapat yung ibang mga CFDs natin be aware talaga sa paggamit ng mga references natin. Kasi may mga iba nga, kasi para hindi tayo mabutasan ng ibang mga Yun, isa rin yun kapag nagkamali ng interpretation sa binabasa. Good evening, Brother Wendell. Good evening, Brother Jando, at sa lahat. Good evening, Brother Jando, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubay sa ating live streaming. Kumusta signal ko, Brother Jando? Okay naman, bro. Dahil nawala tayo sa ere, no? Yung sabi ng ating kapatid, yung aklat na ginagamit kang Father Edward Taylor, hindi lang yan.
Dami pa mga aklat na ginagamit sa INC na dapat alam natin. Dahil pag wala tayong background na haharap sa INC sa pag-chap-chap nila, delikado talaga. Halimbawa, ang aklat na ang pamagat ay The Church by Daniel Lord. Ito'y palagi nilang ginagamit, lalo na sa pahina 35. Ito kasi ang nakasulat. The Catholic Church did not start with Christ. So, ang simbahang Katoliko hindi nagsimula kay Kristo. Ano po bang konteksto diyan? Ang konteksto bakit sinabi ng author na the Catholic Church did not start with Jesus, ito ang konteksto. The Catholic Church did not start with Christ. He did not abolish the religion that had been ordained and designed by God. Rather, He fulfilled it, perfected it, elevated it in a new dignity and power. So, yun pala ang konteksto na hindi nagsimula kay Kristo dahil nagsimula na ito sa Old Testament. Pero hindi sinabi ng pare na ang simbahang Katoliko ay hindi tatag ng ating Panginoon Kristo. Dahil patuloy natin. Ito mabasa. Christ is the founder of the Catholic Church. Yet, He did not much more than merely invent a new form of religion. Yun ang konteksto. Kaya mag-ingat-ingat talaga, lalo na pag sa debate na ang kaharap ay Iglesia ni Cristo. Kung wala kayong kopya nito, dapat sabihin ninyo na hiramin yung aklat. At dapat may mga aklat talaga, lalo na, halimbawa, yung Pageant of the Popes by John Ferro. Page 3. Ito nakasulat. The church was born. Ito tandaan niyo dahil sa logic nila, dahil pinatunayan ninyo na ang simbahang Katoliko ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Tanong, ang Katoliko universal, nang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ang simbahang Katoliko, na sabi niyo universal, sa unang pagkakataon, Katoliko na ba yung iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo? So, kung ang sagot mo Katoliko na, ang sabi nila, kung mabasa ko sa aklat ninyong mga Katoliko na ang pamagat ay Pageant of the Popes by John Ferro sa page 3, the church was born and it was in being. But in those very first days, it was not yet Catholic. O di po ba malinaw na inaamin ng otoridad Katoliko, hindi pa Katoliko? Ngayon, sino ang dapat paniniwalaan? Kayo o itong otoridad Katoliko? Mali na naman ang kanilang konteksto dahil ito ang nakasulat talaga. The church was born and it was in being. But in those very first days, it was not yet Catholic. For long centuries, their composite heritage of religion and race had been jealously guarded by the Jews. Event that proved to be of the highest historical importance. The act that marked the development of the church into the international and interracial society, which from that time on has offered to all, no matter what race or rank. Kaya mag-ingat malinaw. Sa panahon ng mga Hudyo, hindi universal dahil batay sa nakasulat for long centuries, their composite heritage of religion and rank had been jealously guarded by the Jews. Pero sa panahon, ito'y lumalaganap, nagiging international and interracial society. Kaya mag-ingat sa chap-chap na paraan. Brad Jando?
Okay, thank you, Brother Wendell. No? So, Brother Ricky said, okay na ba yon? Oh, yes, Bro Jando, thank you so much. At nandiyan si Bro Wendell paliwanag din. Kasi yun nga, very careful sana yung ibang mga CFDs natin pagdating sa mga references kasi nabubutasan tayo dun sa minsan nabubutasan tayo sa mga sulpot, lalo na yung mga medyo mahusay din sa Kaya dito, everyday ako nag-study talaga. At saka, dahil din sa programa nyo, I'm very thankful talaga, ang dami kong natutunan. Until now, I've been studying of theology and apologetic pa rin. So, thank you so much. God bless sa inyo lahat. Okay, thank you, Brother Ricky said.